Hey guys, welcome in this channel. This reading is for fire signs or energy at this time. Energy of fire signs this time. Your energy at this time, fire signs. You and I, we don't wanna be like them. We can make it till the end. No, nothing can come between you and I. You and I, you and I, you and I. True old friends meet again, wearing old faces. Talk about the places they've been. Meron kang ka-team, collaborate. Meron kang ginagawa together. And you're so attractive and impressive, magnetic, and charming yung personality around this time. You work well with others as a team. And nare-recognize ka ng your boss or ng mga tao sa galing mo, kung ano man yung abilities mo, talents mo, kung saan ka magaling. And kaso lang, heartbroken ka ngayon nasasaktan ka, na-hurt, parang kinakabahan, kabado ka, or nag-hesitate ka din na mag-take ng action right now. Pero there's a new beginning here, a new blessing, new beginning, new love for you. Wait na. Mas wala yung cups dito. Yung inaantay mo, ayan, mag-upisa ka na lang kung ano inaantay mo. Yung meron kayong spiritual connection. Pero, mukhang kinakabahan ko, nervous ka pagdating sa bagay na yan. Na, kinakabahan ka. Na umpisa na ng relationship or yung ma-receive mo yung blessing na yan or new love, new beginning, na you will build a strong bond with that person na kinakabahan ka siguro na lumapit sa kanya. Pero dadating dito sa point na maging matapang ka, hindi ka nakakabahan, hindi ka na nervousin na lalapit sa kanya, or kaya yung maging close na kayo sa isa't isa, na you will build a strong bond kasi may inner strength ka na, brave ka na, di ba? Ganun. And very positive kayong dalawa. At mabilis yung ma-achieve yung success Magtatagumpay kayo or magsasucceed kayo sa mga gagawin ninyo. Ano bang gagawin ninyo? Together na magtatagumpay kayo. And strong kayo pag magkasama kayong dalawa. Meron kayong gagawing powerless na hindi na strong, na wala ng authority, wala ng power, ganyan. At meron kayong matatanggalin. Kadalasan ito masumpa. At because of that, maging cold itong mga gagawin niyo yung powerless, at dahil tatanggalin niyo yung masumpa sa mga tao. Ganun. Maging cold itong mga nangungontrol yan mga nangungontrol. Yan, gagawin ninyong powerless yan. Gumagawa yan sila ng mga sumpa, yung mga nagsusumpa, yung gumagawa ng mga witchcraft yan para magsumpa. Yung talagang mga sumpa, ginagawa nila ng ritual yan, like mga kulam, di ba? May sumpa yan, mga ganyan. So, ano pa? And, meron kayong mahuntingin. Meron kayong gagawin na napaka-gold driven nyo, fiery, napakatapang nyo, napaka-strong nyo, gano'n. Lalo at magkasama kayong dalawa, wala kayong katatakutan, no? And very brave na kayo, very positive and optimistic, and so passionate sa inyong gagawin. Ano ba yung gagawin ninyo? Mission ba yan from God?
Baka, parang pala kayo. Wait lang ha. Ano ba to? Upright ba to? Mission. Pala nga. Baka hindi mission. Mission from Jesus Christ ba yung gagawin ninyong dalawa? Hindi. Hindi. Ano yan? Ano yung gagawin ninyo? Meron kayong gagawin eh. Fire sign eh. Let's see. Ano yung gagawin ninyong dalawa na passionate kayo? Ano yan? Dito mission from God eh. Baka naman sa kadiliman. Ano ba yung mission nyo sa kadiliman yan? Hindi naman. Ano kayong gagawin? Ano yan? Tinakda sa inyo ng God? Baka tinakda. Tinakda ng God naman sa inyo, no? Hindi mission from God, but tinakda ng God sa inyo yan. So, magkaiba pa rin naman, di ba? Wait lang, kakain mo na akong papaya. Gusto kumain eh. Kaya, at magtatagumpay kayo yan. Mag-celebrate kayo. Kasi, siyempre, tinakda sa inyo yan eh. May tinakda ba ng ganda hindi masasucceed? Hindi victorious? Lahat naman tinakda ng God, mangyayari yan. Wala makapigil dyan. At magtulungan pang evil forces dyan. Puro yabang na yan sa evil forces na yan. Panghadlang-hadlang na. Kasi alam nila, wala na silang pag-asang masig, or kasi alam nila na forever na sila, no? Darating yung ano ba, yung panahon na ikukulong sila dun sa impyerno. So, yan. That's why, ganun sila ka disparate at man-challenge kunwari sa God. Parang may gustong patunayan na powerful sila, pero hindi naman talaga. Wala naman silang laban sa God. Ganun. Ito naman yun, wala naman talaga silang laban sa God. Kung gusto nyo ng ganyan na pulbusin sila, pulbos na agad yan. Kaso lang, ayaw pa pulbusin ng God eh. Ewan ko lang. May umpisahan kayo na, alam, matapang kayo, no? Na active kayo, positive. Walang doubt sa gagawin niyo, sa umpisahan ninyong gagawin. Parang excited pa, no? Excited sa umpisa ninyong gagawin na mang-destroy, mangpatay. Mangpatay kayo. Mangpatay ng ano, hindi mabuting tao. Hindi yung people of God. Kundi, mangpatay kayo ng mga witches, wizard, warlock, magician, mga alagad ng dilim, magpapatayin nyo. Yan, papatayin niyo yan. Mga ganyan. Ganyan ang mission from God. Pinapapatay kasi ng God yan. Kadalasan niya mga chosen one. May mga mission na ganyan. Kaya halos lahat ng chosen one may mission na ganyan. Kahit ako, may mission din akong ganyan. Pero hindi ako chosen one. At sa labanan, magtatagumpay kayo, kayo maging victorious. Kasi ang kalaban niya sa kadiliman.
alagad ng dilim. Kayo ay sa light kayo, sa liwanag, sa Diyos kayo. Diyos ang sumusuporta sa inyo. Sa kayo ng God. Kaya kayo ang ano ba tawag? Representative ng God. Yeah, kayo ang representative ng God eh. Yan. Yung mga representative naman ni Satanas ay yung mga witches, wizards, warlocks. Mga alagad niya, alagad ng dilim, ng mga evil magician. Yan. Kayo ang representative ng light o ng God. Diba? Babalik. What's with the six of swords here? Reverse. Oh. Pababalikin nyo din, may simulan kayo, pababalikin nyo yung mga spiritual attack sa mga magicians, evil magicians. Sa mga witches, wizards, warlocks. Yan. At para hindi na din sila makapagbigay ng mga spiritual attacks o mga panghalit o sakit sa iba, no? Mga ganon. Sakit yan eh. Yung mga spiritual attacks, mag-overthink ka. Parang may experience ng anxiety yung tao kasi inatake yung isip niya. Akala nila inabuang na. Yung pala kayo inatake ng witches yung isip, yung utak ng mga spiritual attacks. So, diba? Pero pag natanggal, di balik na sa normal ang isip ng tao. Pag napatay yung witches, wizards, warlocks, diretso sa impyerno kaluluwa nila. Automatic. Mag-risk kayo na ma-attack. Na fearless kayo ba? Na hindi ka natatakot. Wala kayong kinakatakutan. Malaya kayo na mag-umpisa na gawin o puntahan o mang-atake. One term dito, mang-atake sa the full. Hindi. May isisend kayo, no? Na meron kayong mga isisend. May fearless na may isisend kayo para maging unstable, ungrounded. Itong mga alagad ng dilim. Bakit? Kasi, para hindi na nga sila makapamperwisyo, hindi sila makapaminsala, kasi nagasikan sila ng lagim at nabibigay ng sakit ng nagpapaklawded ng isip ng mga tao. Huh? Kasi kung hindi sila ganyanin, hindi sila patayin din, ibang perwisyo nila. Sige sila kapanalot, sige sila pamiste sa ibang tao. Yan, inggit lang sila, kita nyo? Karamihan sa kanila, mainggit lang. Mangulam na sila, magbigay sila ng sakit. Piste nila yung kabuhayan ng iba. Makita nila good looking yung isang tao, nainggit sila, kay confident pati, kay good looking, kulamin na mukha. Ganon sila, evil, ganon ka-injustice yung mga ginagawa nila. Ganon sila ka, walang puso. And, para hindi na sila makapagpalito ng isipan ng iba, hindi na sila makapag-distract ng isip ng iba, para hindi na sila makapag-send ng mga distractions, manipulations, at mga lies and deceptions sa isip at buhay ng mga tao. The devil. Kasi nga, sila ay alagad yun ng devil. Sila ay utusan ng devil. Sila ay, what's with the devil here? Kasi sila ay controlling. Ayaw nilang wala yung opportunities para sa kanila na hindi naman sa kanila. Mga controlling. Gusto nilang kontrolin o manipulahin ang buhay ng iba kasi para mawala kung anong meron sa iba. Ganyan sila. Gusto nilang kontrolin ang buhay ng iba, pati isip ng iba,
ng people of God para maraming mawala sa mga tao na yan. Di ba nagasik sila ng lagim? Yan ang tinatawag na salot. Salot or ano pang term nyo dyan. Yan, salot yan. Impormadong salot yung ganyan. Kasi nga sila isinint ni Satanas. Sila ay alagad ni Satanas. Kaya ganyan ang mga gawain nila. So, ayan. Ginagawa nila na, yung makaramdam ng insecurities, wala ng kumpiyansa sa sarili, wala ng confidence yung iba. At yung mag-lover na gustong ma-unite, na may spiritual connection, na meant naman para sa isa't isa, ay yung pinag-separate nila, na ginagawa nilang yung makontento na lang sa yung sarili nila, na hindi kasama nila yung yung taong meant naman para sa kanila. Dahil gusto nila mag-control. Gusto nila na solely mag-regret yung mga tao na pinagkukontrol nila. Mag-regret sila kasi na-miss na yung opportunity. Na gusto kasi nila magdusa yung people of God. Magdusa ang mga tao. At hindi masaya sa buhay. Na in separation with their person na merong soul connection. Kagaya sa inyo ng person mo, possible, pinag-iwalay kayo niyan. Parang nakaramdam kayo ng insecurities sa isa't isa. Mga ganyan. Na parang pinipili nyo na lang na on your own. Na kanya-kanya na lang kayong buhay. Na enjoy nyo lang yung buhay na wala yung person nyo sa buhay nyo. Kasi may mga nangungontrol sa inyo. Kasi nakaramdam kayo ng insecurities, na parang din yun, parang imposible. Kasi nga mayroong mga illusions, deception, manipulation sa isipan ninyo kahit gusto nyo namang makasama ang person nyo. No? Kahit na ang totoo, wala namang imposible kung gustuhin niyo. Pag gusto mo, gagawin mo ng paraan, di ba? Kung ayaw mo, madaming dahilan. So, minamanipulan ng isipan mo para madaming dahilan ka maisip para hindi ka gagawa ng paraan to be with your person. So, yan. Nasa gano'n na hindi ka maging masaya sa buhay mo. At para hindi mo magampanan ang mission mo kung meron kayong mission ng person mo. So, yan. And, what's with the Page of Cups here? Na mag-reach out or merong magsisend sa'yo. Ikaw ba to? Yung Page of Cups dito. Hindi. Merong magsisend sa'yo. Anong sisend sa'yo? The Hierophant. Manipulation. Spiritual manipulation ba to? Spiritual manipulation. Spiritual manipulation. So, huwag ka maniwala. Manipulation eh. Alam mo yung sindan ka na, paniwalain ka niya na destiny ka niya, ganyan. Destiny mo siya, puntahan mo siya kasi destiny ka niya, destiny mo siya, ganun. Na para maging positive ka, inspired ka, na puntahan siya kasi nakadestined daw kayo. Huwag ka maniwala. Paniwalain ka lang yan. Yan ay sinent ng Diablo, ng demonyo. Sinent yan, yung tao na yan na mag-send sa'yo ng ganyan. Kasi, tinanong mo, spiritual manipulation, no? Witchcraft yan, yung ginagawa niyan, mga spell, mga ganyan. Hindi gagawa ng ganyan ang side ng Diyos. Ang gumagawa niyan sa'yo ay side ni Satanas yan. Mayroon ang pagkagahaman yan. For clarification of this Chant of Pentacles.
You will start a new beginning in your life na. Connected pa ba yun dito? Hindi na. You will start a new beginning in your life na mamuhay ka ng kumpleto, prosperous. Baka magkaroon ka na ng pamilya, sariling pamilya. And kung ano man yung inututukan mong trabaho, hinto mo yun eh. Kasi hindi mo pigilan yung damdamin mo. Saan? Dito, sa person na may masayang pamilya. Makapag-communicate ka dyan. O hindi ka na mag-gusting dyan. Or else ay wala nang gustingan yung connection ninyo yung dalawa. Diba? Nagkaroon ng gustingan. Kasi bakit ginusting nyo isa't isa? O bakit ginusting ka niya? O bakit ginusting mo siya? Dahil pinaklouded ang judgment ninyo. Na alin? Mga lagad ng dilim. Sino pa ba? Mga witches, wizards, warlocks. Sino na pa? Clouded ng judgment ninyo. So, there's new beginnings sa inyong dalawa. And, merong hindi na makapag-take na action. Lalayo. Sino yan? Itong mga humaharang, mga defensive, humaharang. Yan. Mga gumagawa ng deceit. Yan o. Hindi na makagawa ng deceit kasi in reverse man yan. Hindi na magtatagumpay yung deceit nila. Mahinto na yung deceit nila. Ma-cut off na. Yung kanilang ma-deceit, ma-cut na, matigil na, mahinto na, ma-end na, matapos na, matigil na. No, may magtigil ng mga deceit nila na hindi na yan gagana, hindi na yan tatalab yung mga deceit nila. Yan. At, so, there's reconciliation. Yun ang magaganap. Magtatagumpay kayo ng person mo na makawala na sa restrictions. Ganyan talaga pagka may mission kayo from God, padadaanan kayo sa mga atake nila, iba't ibang atake. Hindi ibig sabihin na hindi kayo matabla ng mga atake, ha? Yung mga hindi natatabla ng mga atake, wala nang atake dyan sa kanila kasi alagad sila ng dilim. Gumagawa yan sila ng witchcraft kaya hindi sila natatablan. So, sabi hindi natatablan yung side ng God, si Prophet Elijah, di ba? Kaya takot na si Prophet Elijah. Basta ganoon, si Jezebel naman nung unang panahon niya. Kundi pala nung unang panahon ng mga witches niya. Ngayon, ang dami-dami na. Kaya, 1044 ang taga-patay sa kanila na pinili ng God. Diba? Yun ang mga chosen one. Yung isang mission ng mga chosen one, patay ng mga witches, wizards, warlocks. Evil magicians. Yan. Ganon. Magtagumpay kayo, makawala kayo sa control nila, sa manipulation nila, sa witchcraft nila. So, yan. Ito na lamang for our senses.